Ilang mga proyektong infrastruktura sa Philippine National Police Academy nagagamit na sa mga dekalidad na pagsasanay. At mga personnel ng Philippine National Police Academy nakiisa sa mass blood donation. Marami sa kanila ang nakapag-donate ng dugo. Panoorin ang mga naging kaganapan sa Academy nitong nakaraang linggo dito sa ika-22 linggo ng Weekline. Ika-8 ng Disyembre, Lunes, una ng pinakitunguhan ng ating Game Changer genre ang mga panauhin mula sa isang business venture ng Salvio Barley Grass para sa kanilang business presentation. Sinundan ito ng isang espesyal at sagradong misa para sa Solemnity of the Immaculate Conception, the Patroness of the Philippines sa Santo Niño Chapel sa loob ng Academy. Pagkatapos ay tinutukan ng ating Game Changer General ang kanyang mga administratibong gawain. Noong Martes, ika-9 ng Disyembre, keynote speaker si Police Brigadier General Dizon sa blessing and inauguration of General Services Support Division Building sa loob ng Philippine National Police Academy. At pagkatapos ng ilang administratibong gawain ay nagtungo ang ating Game Changer General sa PNP National Headquarters upang makibahagi sa donning of ranks ceremony of the newly promoted star-ranked officer na sina Police Major General Bowen Joey M. Masaudin, Police Brigadier General Jess B. Mendez at Police Brigadier General Joyce Patrick B. Sanggalang, kung saan administering officer si Police Lieutenant General Bernard M. Banak na siyang Deputy Chief PNP for Administration. Pagbalik sa Academy ay pinangunahan muli ni Police Brigadier General Dizon ang regular na PNPA Police Teams kasama ng iba pa nating PNPA personnel. Miyerkules, ika-10 ng Disyembre, naroon ang ating Game Changer General sa contract signing sa pagitan ng Silang Paglaom Class of 2026 at ng Suarez Brothers Metal Arts Incorporated sa PNPA Heroes Hall sa loob ng Academy. Ito'y bahagi ng transparency advocacy ng ating Game Changer General. Pinangunahan din sa araw na ito ng ating Game Changer General ang isang staff conference, katuwang ang PNPA Chief of Staff sa PNPA Conference Room. Pagkatapos mapag-usapan ang mga kasalukuyang proyekto at kaganapan sa PNPA, ay nagtungo si Police Brigadier General Dizon sa PNP National Headquarters upang makibahagi sa retirement honors ni Police Brigadier General Marcelo B. Dayag, ang Direktor ng PNP Training Service, kung saan presiding officer si Police Major General Westrimundo D. Ubinque, the Director for Controllership sa PNP Multipurpose Center, Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Huwebes, ika-11 ng Disyembre, bahagi ang ating Game Changer General sa Enhanced Monitoring Personal Overall Wellness 3rd Visit 2025. Ito may temang serbisyong pangkalusugan para sa pulis ng PNPA. Sa parehong araw ay ilang courtesy calls and visits din ang hinarap ng ating Game Changer General. Kabilang na sina retired Police Colonel Willie P. Atun, kasama si Police Colonel Robert L. Pitate, ang Provincial Director ng Aurora Police Provincial Office. Nagpunta din sa tanggapan ni Police Brigadier General Dizon ang Cabuyao City Masonic Lodge 442 sa pangunguna ni Police Major Henry Villagonzalo. At ang courtesy call nila Fiscal Almaden at Dr. Rosal Ocampo, kasama si Police Lieutenant Rex Mariano. At bago matapos ang araw ay isang arrival honors ang inihandog kay Police Brigadier General Job Russell M. Balaki, Director ng Headquarters Support Service, na sinundan ng Dine and Talk with the Cadets na isang PNPA tradisyon. Samantala noong Biyernes, ika-12 ng Disyembre, nasa Our Lady of Guadalupe Chapel sa loob ng PNPA si Police Brigadier General Dizon upang makibahagi sa sagradong misa na Reverend Father Borja, kaugnay ng Feast of Our Lady of Guadalupe, kung saan naroon din sa retired Police General Romel Francisco D. Marbil, ang ating former Chief PNP na siyang naging instrumento sa pagkakagawa ng nabanggit na kapilya. Ilang panauhin din ang hinarap ng ating Game Changer General pagkatapos ng misa, kasama na si Miss Mary Joy B. Locsin, ang Head of the Southern Luzon Regional Sales and Service Center ng AFP Ambay. At pagkatapos ng ilang administratibong gawain ay isang tradisyon muli sa Academy ang naging kaganapan. Naghandog ng arrival honors and testimonial parade and review ang PNPA sa alumni na si Jail Director Ruel S. Rivera, ang Chief Bureau of Jail Management and Penology
bilang pagpupugay sa kanyang ilang taong serbisyo at sa mga kontribusyong nagawa niya hindi lamang sa hanay ng BJMP kundi sa pangkalahatang serbisyo sa tao at sa bansa. Samantala noong Sabado, ika-13 ng Disyembre, nakiisa ang ating PNPA personnel at si Police Brigadier General Dizon sa mass bloodletting activity of Adriatico Acok Tanti Masonic Lodge No. 502, katuwang ang Tondo Medical Center at Fedel Mundo Medical Center sa Camp General Mariano N. Castañeda, Silang Cavite. At noong Linggo, ika-14 ng Disyembre, nakibahagi ang ating Game Changer General sa Sagradong Misa sa Santa Mia Chapel ng Academy. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang inorganisa ng Philippine National Police Academy na Pamaskong Handog 2025 at nagpasaya sa ilang kabataan at pamilya na naging bahagi ng pagdiriwang sa Campus Grandstand sa loob ng Academy. Naging guest of honor and speaker din ng ating Game Changer General sa araw na ito sa 75th Public Installation of Bethel No. 22 Officers and Bethel Choir sa Jose Abad Santos Hall, Plaridel Masonic Lodge, Most Worshipful Grand Lodge of the Philippines sa Ermita, Manila. Sundan kami muli sa susunod na linggo. Ito ang transparent service ng ating Game Changer General. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable police force.